Lumabas na ang spoiler ng Record of Ragnarok Chapter 121, at sa kabanatang ito ay mas lalo nating mauunawaan kung gaano talaga kalalim at nakakatakot ang kapangyarihan ni Odin. Hindi lamang nito ipinapakita ang kasalukuyang laban nila ni Sakete Kintoki, kundi ibinabalik din tayo sa nakaraan upang masaksihan ang mga pangyayaring humubog sa Asgard noong nagsisimula pa lamang ito sa ilalim ng kanyang pamumuno. Isa sa pinakamalalaking revelasyon sa spoiler na ito ay ang mas detalyadong pagpapakita ng Song of the Bowstring to Bind Souls, isang sinaunang first hymn na ginagamit ni Odin. Sa pamamagitan ng himnong ito, nagagawa niyang manipulahin ang mga kaluluwa at kontrolin maging ang mga higanteng frost giants. Hindi lamang simpleng pagkontrol ang kaya nitong gawin. Maaari niyang pilitin ang mga target na umatake sa isa't isa, at sa mas mataas na antas ng paggamit nito, kaya niyang ituon ang kapangyarihan sa isang partikular na bahagi ng katawan ng kalaban at sirain ito sa isang iglap. Ito mismo ang kapangyarihang ginamit niya laban kay Kintoki nang mapilipit at tuluyang mawala ng silbi ang kanang braso nito. Ngunit hindi pa dyan nagtatapos ang mga revelasyon. Marami pang kaganapan ang ipinakita sa spoiler na ito, kaya tara at himayin natin ang lahat ng detalye. Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, tara at simulan na natin. What's up mga Koops, Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok Kabanata 121 spoiler. Sa pagbabalik ng laban, agad nating makikitang lumalayo si Kintoki kay Odin. Hindi na niya itinuloy ang kanyang pagsugod dahil sa matinding pinsalang tinamon ng kanyang kanang braso. Patuloy pa ring tumatagas ang dugo mula rito, at malinaw na hindi na niya ito magagamit ng maayos sa pagpapatuloy ng laban. Agad namang nabalot ng pag-aalala ang buong arena. Kitang-kita sa mukha ni Minamoto ang pagkabahala habang pinapanood ang kalagayan ng kanyang kasama. Maging ang Three Heavenly Kings at ang matalik na kaibigan ni Kintoki na Oso ay hindi maitago ang kanilang pag-aalala. Habang lumalapit si Heimdall upang masdan ang sitwasyon, mas lalo lamang naging malinaw kung gaano kalala ang naging epekto ng pag-atake ni Odin. Sa puntong ito, halatang si Odin ang may hawak ng momentum ng laban. Naging mabigat din ang reaksyon ng mga manunood. Ang mga kaibigan ni Raiden, Nikola Tesla, Lubu, at King Leonidas, pati na rin ang pamilya ni Adam, ay tahimik na nag-aalala para sa kinatawan ng sangkatauhan. Samantala, si Aphrodite ay tila namangha sa ipinakitang kapangyarihan ni Odin, habang si Ares naman ay hindi maitago ang pagkakakilabot sa kanyang nasaksihan. Ngunit may isang karakter na kakaiba ang naging reaksyon. Si Jack the Ripper. Habang ang karamihan ay nabigla at natakot, si Jack ay nanatiling kalmado. Sa halip na magulat, masusing pinagmamasdan niya ang nangyari kay Kintoki. Para bang may sinusubukan siyang buuin na palaisipan sa kanyang isip. Habang ang iba ay nakatingin lamang sa resulta ng pag-atake, si Jack ay tila nakatuon sa mekanismo mismo ng kapangyarihan ni Odin. Dahil dito, nagmumukhang isa siya sa iilang tao sa arena na maaaring nagsisimula ng maunawaan kung paano talaga gumagana ang misteryosong kapangyarihan ng All-Father. Pagkatapos nito, biglang mapuputol ang laban at dadalhin tayo ng kwento sa malayong nakaraan. Sa isang Asgard na puno ng kaguluhan at pagkawasak, makikita natin ang mga dambuhalang anino ng Frost Giants na naglilibot sa paligid. Para silang mga mandaragit na naghahanap ng natitirang mga Diyos na maaari nilang patayin. Sa gitna ng kaguluhan, may ilang maliliit na figure na nagtatago sa likod ng mga bato at guho. Isa sa mga ito ay ang batang si Perseti. Habang nagtatago sila, isa-isa namang nahahanap ng mga giants ang ibang Diyos. At sa oras na matagpuan ang mga ito, walang awa silang pinapaslang. Ang natitirang mga nakaligtas ay nananatiling tahimik, desperadong umaasang hindi sila matutuklasan. Ngunit biglang may kakaibang nangyari. Sa gitna ng katahimikan, isang sinaunang awitin ang umalangaw-ngaw sa buong lugar. Isang misteryosong himig. Isang sinaunang himno. Nang hanapin nila kung saan ito nanggagaling, nakita nila ang isang figurang nakatayo sa malayo. Hindi nila makita ng malinaw ang kanyang mukha dahil natatakpan ito ng anino, ngunit mula sa kanya nagmumula ang kakaibang musika. At kasabay ng bawat note ng awitin, nagsimulang mangyari ang isang bagay na imposibleng paniwalaan. Ang mga Frost Giants na kanina lamang ay walang habas na pumapatay ay nagsimulang magpatayan sa isa't isa. Para bang nawalan sila ng kontrol sa kanilang sariling katawan. Isa sa mga higantay ang nagtangkang sugurin ang misteryosong figura. Ngunit bago pa man ito makalapit, lumitaw ang mga kakaibang simbolo at letra sa buong katawan nito. Unti-unting lumubog paloob ang dibdib nito na para bang may hindi nakikitang puwersang dumudurog mula sa loob. At sa susunod na sandali, bigla itong sumabog.
Isang iglap lamang ang lumipas, at ang napakalakas na higante ay tuluyan ang naglaho. Natulala sina Persetti at ang iba pang nakaligtas na Diyos. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Sa loob lamang ng ilang sandali, nalipol ng misteryosong nilalang ang buong hukbo ng mga higante gamit lamang ang isang sinaunang himno. Habang sinusubukan nilang unawain ang nangyari, mapapansin din nating kabilang sa mga nakaligtas ang mga inakay pa lamang noon na sina Hog-in at Moon-in. At dito na nila natuklasan ang katotohanan. Ang Diyos na nagligtas sa kanilang lahat ay walang iba kundi si Odin. Hindi makapaniwala si Persetti sa kanyang nasasaksihan. Paulit-ulit pa siyang napailing, na para bang sinusubukan niyang gisingin ang sarili mula sa isang panaginip. Ngunit habang tumatagal, mas lalo lamang niyang napapatunayan na totoo ang lahat ng kanyang nakita. Paglipas ng panahon, ipinakita rin ng flashback ang isang mapayapang Asgard. Wala ng mga higanti, wala ng kaguluhan, wala ng pagsalakay. At sa sentro ng bagong mundong ito ay si Odin, ang Diyos na nagligtas sa Asgard at naging pinuno nito matapos durugin ang banta ng mga Frost Giants. Subalit hindi pa rito nagtatapos ang flashback. Sina Hog-in at Moon-in ay nagsimulang magkwento tungkol sa iba pang lihim na kapangyarihang taglay ng kanilang Panginoon. At habang lumalalim ang kanilang mga revelasyon, kapansin-pansin ang pagbabago ng ekspresyon ni Brunhilde. Mabilis siyang namutla. Ang kumpiyansa sa kanyang mukha ay napalitan ng matinding pag-aalala. Maging si Zeus ay tila nabigla sa mga impormasyong kanyang narinig. At kung si Zeus mismo ay nagiging seryoso, nangangahulugan lamang iyon na ang tunay na kapangyarihan ni Odin ay maaaring higit pa sa inaakala ng lahat. Samantala, sa kasalukuyang laban, nananatiling dehado si Kintoki. Isang braso na lamang ang maaari niyang gamitin, at kaharap niya ang isang Diyos na unti-unti pang inilalantad ang kanyang mga nakakatakot na kakayahan. Gayunpaman, hindi pa rin nawawala ang pananalig ng mga taong sumusuporta sa kanya. Ang mga kaibigan ni Leonidas, Tesla, Lubu, at Raiden, pati na rin ang pamilya ni Adam, ay patuloy na umaasang makakahanap ng paraan si Kintoki upang makabawi at maipagpatuloy ang laban. Ang pinakamahalagang bahagi ng spoiler na ito ay hindi ang pagkasira ng braso ni Kintoki, kundi ang kumpirmasyon kung paano gumagana ang kapangyarihan ni Odin. Batay sa ipinakita sa flashback, lumalabas na ang Song of the Bowstring to Bind Souls ay hindi simpleng sound attack o energy attack. Mas malapit ito sa isang uri ng soul manipulation o curse-based ability. Ipinapakita nitong kayang direktang maapektuhan ni Odin ang katawan ng target sa pamamagitan ng pag-atake sa mismong kaluluwa o espiritual na koneksyon nito. Isa pang mahalagang detalye ay ang reaksyon ni Jack the Ripper. Sa lahat ng tao sa arena, siya ang isa sa kakaunting hindi nabigla. Dahil kilala si Jack sa kanyang kakayahang suriin at unawain ang kalaban, posible na siya ang unang nakakahalata ng limitasyon o kahinaan ng kapangyarihan ni Odin. At panghuli, ang reaksyon ni Brunhilde at Zeus ay maaaring senyales na hindi pa natin nakikita ang buong lawak ng kapangyarihan ni Odin. Kung ang ipinakita pa lamang sa flashback ay sapat para mag-alala sila, malaki ang posibilidad na may mas nakakatakot pang alas na nakatago ang pinuno ng Asgard. Kung totoo ito, maaaring nasa pinakamapanganib na sitwasyon ngayon si Sakete Kintoki mula nang magsimula ang kanyang laban-laban kay Odin. At dito nagtatapos ang lumabas na spoiler para sa chapter 121. Ngunit gaya ng nakasanayan, malamang na mas marami pang detalye ang mabubunyag kapag lumabas na ang buong kabanata. Kaya manatiling nakaabang, dahil posibleng mas lalo pang mabago ng full chapter ang lahat ng ating kasalukuyang teorya tungkol sa tunay na kapangyarihan ni Odin at sa magiging kapalaran ni Sakete Kintoki. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad.